As expected mga kababayan, agad-agad bumira itong aso ng mga bangagan mga kababayan dito sa sinabi ni VP Inday Sara na nabudol siya. Sabi ni Inday, na-scam ako dito sa bangag na ito. Dahil akala ko ipagpapatuloy niya ang ginawa ng aking ama na si PRRD mga kababayan. Continuity. Yun pala, budol. Kaya ayaw na daw ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan na mag-endorso ng basta-basta dahil nasisisi na siya kay bangag mga kababayan. Pero ang sagot ni Claire Castro mga kababayan, ang aso ng Malacanang, ay ikaw, Sara Duterte, ang mambubudol dito. Panoorin niyo po. May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Rockstar si Sara mga kababayan. Sunod-sunod ang tila mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siya pinangalanan, pero isa rin. Pero papangalanan natin, si Bangag. Yan, ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya Ning Agva. mas magandang bayan kasi Gusto niya mga kababayan na naghihirap ang bayan. Dahil gusto niyang mamigay-migay lang ng ayuda para luluhod sa kanya. Yan ang totoo niyan mga kababayan. ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Yan talaga ang sabi ni Bangag mga kababayan, no? Tapos wala siyang ibang bukang bibig. Sama-sama tayong babangag muli. Babangon muli mga kababayan. Tumaas ang kilay nga natin, no? Bakit? Nakadapa ba tayo? Pero ang sabi mga kababayan, dahil doon sa pandemya, sama-samang babangon muli. Okay, siguro sa pandemya, pero at the back of our mind, ang ganda ng sitwasyon natin kay dating Pangulong Duterte. Bakit babangag ka? Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Ang sagot ni Claire Castro, ikaw daw ang mambubudol, Sara. Grabe talaga itong mga animal na mga vloggers na naging USEC mga kababayan. Walang ibang ginawa kundi mag-abang ng mga sasabihin ni Sara at ng mga Duterte mga kababayan at ika-counter nila. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng... Tapos, issue sa kanila mga kababayan, bakit in-endorse mo si Bato? Bakit in-endorse mo si Bato? Kaibigan niya Kilala niya. Ang ibig sabihin niya, hindi siya mag-i-endorso na yung mga lumalapit sa kanya mga kababayan na kung sino-sino na lang. Nadala na siya Si Bangag mga kababayan, hindi naman yan kaibigan ni Sara Duterte. Nagmakaawa lang yan dati. Sabi ni Super Ate, baka swertehin tayo. Eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Nagpayo rin ng bise dahil sa pagboto sa Nabudol. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Apparently mga kababayan, yung mga kakampon ni Bangag, wala yung mga isang salita. Traidor, kumbaga. Sino ba yan sa kasamahan ngayon ni Bangag mga kababayan? Diyan sa Bagoong Pilipinas na senatoriables. Sino ba dyan ang kakampi niya noong nakaraang halalan? Wala. Lahat bashers yan ni Bangag. Ngayon, sama-samang babangag muli. Huwag rin daw bumoto, batay sa apelido. Ako ay produkto din ng Binay, Villar, yung mga sikat mga kababay, Revilla, Diyos mio. Soto, Lacson, Abalos. political Puro trapo. dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Performance-based dapat. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Kaya dapat Nagbabala rin ng bise sa anyay paraan ngayon na ilang Lalong-lalo na kung Marcos, Pacquiao, at iba pang mga apelyido mga kababayan. politiko para mamili ng boto. mga anak. Huwag natin ibenta ang boto natin. Huwag niya ibenta yung Legitimate na Boto. ang vote buying. Nakatago siya ayuda. sa... Ayuda. Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Tambayuda. Malaman din ang paghalin tulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment. Si Sara na utusan bumili ng Coke. Coca-Cola soft drinks mga kababayan Tapos sigawan ng mga tao dahil na-relate kay Bangag mga kababayan. Abilidad, ang Coke. kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Si BBM,
Ni minsan mga kababayan, hindi yata ito na katikim na nautusan ng bumili ng suka o kung ano man. Dahil marami siyang tagasilbi mga kababayan eh. Sabi nga niya sa interview mga kababayan, yes, it's true na lumaki kami sa sarap. Sa karangyaan. Hindi sila dumanap ng hirap mga kababayan at ni minsan hindi nautusang bumili ng suka. Kaya nangutya. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsyada ni Pangulong Marcos sa isang May kaugnayan. Ano ka ba, GMA? proclamation rally sa Ilocos Norte. Common science na yan, GMA eh. Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang Speaking of mga kababayan, ang itsura ni BBM mga kababayan, parang nalublob na sa suka. yata ng suka, nabigyan na ng Nangitim, no? Tila may pahaging din si Duterte kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo. It's coming na mga kababayan. 2028, at sa pakinggan nyo. boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2022. Asar na naman dito ang mga ngagba mga kababayan. Early campaigning 2028 pa yun. Parang nangangapanya na. Inggit lang kayo mga bangag. In that same gathering, but Eto na. Kinabukasan mga kababayan, si Clary Ring, nagwala. At lahat ng mga sinabi ni Sara ay mayroon talaga siyang komento. Tapos sabay panira. Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil Parang itong marites ng mga kababayan ang galawan, no? Para hindi nakahawak na mataas sa posisyon ng gobyerno. dahil na-scam na Siyo. Ay, bagay talaga ng mga ngagba. Light up ng mga ngagba. apparently referring to Itsura. Lukarit, sabi ng mga netizens, parang lukarit daw yung mga facial expression nito si Clary Ring. apparently referring to the 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Pangulong Ben At ang mga kababayan, at ang mata, malinggera. Naka-contact lens pa mga kababayan. Marcos Jr. under the Contact lens ba yan? platform of unity Ewan na natin. and Parang. transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Anong paki mo? Ungas, Castro. Kaibigan niya si Bato eh. Ang ibig sabihin ni Sara doon mga kababayan na kung sino-sino na lang. Kagaya ng ginawa ni BBM, hindi naman sila magkaibigan eh. Ni Bangag, di ba? Siya ang nilapitan mga kababayan, binudol. Pero si Bato, kilala na yan. Simulat sa pool pa lang dahil kahit noong pulis pa si Bato, magkakakilala na sila ni Sara. Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba nagsasabi ng katotohanan? Dahil And then, big deal. meron po siya in-endorse na kandidato. Pangalawa po, na-scam po siya ng unity. Ito na. Is it not the other way around? Si Sara daw ang mambubudol mga kababayan. Other way around? Baka nakakalimutan mo, Clary Ring, kung sino ang nangligaw kay Sara Duterte. Siya ang nilapitan, tapos siya ang mambubudol. Common sense. Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng unity team. Tapos, ang sabi pa nga ng amo mo, kahit vice president lang ako. Dahil may plano kasi mga kababayan. Siguro kung naging vice president si Bangag, baka nakudikta na yan si Sara. Mabuti na rin yun mga kababayan. Dahil pagpapatuloy ang kanilang budol Na mabilis magagastos ni VP Sara. Yung 125 million. Wow, hindi matunawan mga kababayan sa confidential fund. Alata masyado Hoy, in the first place, Clary Ring, hindi yan hiningi ni Sara. Binigay yan ni Bangag. Tandaan mo yan. At kung issue sa inyo ang paggastos ng confidential fund, 11 days nga ba yun mga kababayan? Yung Bangag mo, trilyon ang ginastos. Yung tambalos-los nyo, isang puntahan mga kababayan sa bigay-bigay ng ayuda, billions of pesos. Kay Sara, budget yun, 11 days, distributed yun in the whole year. Takalaan na yun mga kababayan na disburse. Pero ang paggamitan yun for the whole year.
Ganyan manloko ang mga animal na to. Pesos na confidential funds Shut up! in just 11 days. Wala ka lang bago? Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Ay, mga bangag, mga kababayan, no? Ganyan ang mga paulit-ulit na mga issue ng mga bangag. Hindi siguro inisip ng unit team noon na siya may mga kakilalang assassin. Wow, ikaw lang din ang nagsabi. Never binanggit ni Sara Duterte, mga kababayan, ang word na assassin. Imbento. Fake news nga di ba? At hindi rin po siguro inisip ng unit team noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na Anong gustong continuation ni Bangag? Lahat ngayon, mga kababayan, talagang ibang-iba na sa ginagawa ng Duterte administration noon. Anong kinontinue nila, mga kababayan? Wala. Bukang bibigyan ni Bangag, mga kababayan, dating continuity. dapat may continuity. Pero Yung build. Wala na yung, sige, ipagpalagay natin na yung war on drugs, stop na yun. Dahil in the first place, yan ang issue kay BBM. Awkward naman kung, sige, war on drugs tayo, tapos ang issue sa kanya, droga. Ayaw nga magpa-hair follicle. Sige, alisin na natin yan. Yung build na lang nakakatulong sa mga tao. Bakit hindi kinontinue? Aber, ang ginawa lang nito, mga kababayan, nagpa-picture, nagpa-retrofit, pinagtibay daw ang tulay, pero bumagsak pa rin. Animal. hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang. Dahil ang gusto ng Pangulo, walang masaktan na, wala daw nasaktan, mga kababayan, pati kriminal, hindi nasasaktan. Baka pwede kanlungin ang mga kriminal. At Tapos ang mga nagdodroga, hindi mga adik, dahil pang pagising lang. JK, maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din. Kung totoo yung pinagsasabi mo, Castro, at sinabi yan ni BBM dati, tingnan natin, mga kababayan, kung mananalo pa yan. Nanalo lang yan, mga kababayan, dahil naki-attach kay Duterte, yan ang totoo. Kahit anong kasinungalingan nitong ungas na ito, mga kababayan, hindi na naniniwala ang tao. Sara, dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Thank you. Meaning, mambubudol. Bakit niya sinabing continuity? Ay, anak ko. Huwag na tayong umasa dito, mga kababayan, dahil number 1, sinungaling ang mga taong ito. Tumataas ng ilong, mga kababayan, ni Pinocchio. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.